Kukurakutin lang dan mga kurap dyan. They collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. So, yun. Kung isuspend muna nila yung excise tax na yan para bumaba naman yung presyo ng that's gasolina natin. Pag ginawa nila yun, uutang na naman sila kasi saan nila kukunin yung revenues. At magagalit ang kaibigan ko, si ES Ralph Recto dyan. Kasi ayaw nga niya ibaba yung VAT sa 10 eh. Bakit mo naman ibaba yung excise tax? Di ba? Lalo ka naman deficit dyan. ES. Ako, ES, may solusyon ako sa iyo eh. Singilin mo si BBM ng 203 billion na estate tax due. Ibalik na lang nila yung mga ninakaw nila. That's very important. Pero yun kasi may desisyon na yun eh. Di ba? Due na yun eh. Talagang si BBM gusto niya magbayad tayo ng tax para sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ay, magandang araw Pilipinas! Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinyon sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis. katotohanan. Dito, walang iwasan, Walang paligoy-ligoy. sa totoo lang. Kasama natin ngayong araw, isang certified public accountant, ekonomista at dating head ng Investor Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo, idol ko po to. Of course, sino pa ba? Si Miss Cora Guidote. Thank you! Welcome! Maraming salamat, Cathy at Attorney Welcome, Guanzon. Cora. Good luck sa inyong pagtakbo sa Senado. Ay, salamat po. Bagdilang anghel sana kayo. Dito po sa totoo lang, bago itong show namin ni Cathy Binag at dahil sa current events ngayon sa ekonomiya na nakakaapekto sa tiyan ng ating mga karaniwang Pilipino, kaya nandito si Ma'am Cora Guidote para paliwanag sa atin ang mga pangyayari sa ating ekonomiya at paano nadadagdag ang hirap ng Ating maranasan ng mga karaniwang Pilipino. na walang filter. Ito ay magsasabi lang siya ng katotohanan ng para sa ating mamamayang Pilipino, malaman lang kung paano nila lulusutan o susolusyonan. Ito, kung may solusyon, nako, tayo po'y nagdadasal talaga. Ma'am Cora, itong yung digmaan ng Iran versus Israel at United States, paano po ito nararamdaman dito ng mga Pilipino? Actually, napakaraming OFWs, di ba, unahin natin yung OFWs. We have more than 1 million OFWs sa Middle East alone, no? So, syempre, ngayon na magulo doon, marami sa kanilang ninenervyos, hindi lang sa kanila, yung mga pamilya rin nila, no? May umuwi nga na-interview ko sa airport eh. Tapos hindi nga sila binigyan ng pamasahe ng gobyerno. Walang plano kasi yung gobyerno sa repatriation. Wala talagang plano kahit saan. Pero nung pumutok itong digmaan, lalong na halata na wala talagang plano. At kung meron man silang plano sa repatriation, anong trabaho ay maibibigay nila dito sa mga taong to na babalik sa Pilipinas? Wala, di ba? Ngayon pa lang, yung unemployment mo, 5.8% na. Ilan Ibig po sabihin yun? yan, Ilan po yun? 2.96 million or almost 3 million Filipinos ang walang trabaho, naghahanap ng trabaho, walang makitang trabaho. Grabe. So, How many years na tayong ganyan, Miss Cora? actually, ngayon, medyo mataas ngayon eh. Dati kasi, nung December, 2.2 million, no? So, biglang umakyat ngayong Enero. Kasi nga, normally, pag Christmas, medyo mataas pang employment rate. Kaya lang, nung December, umakyat pa rin ang unemployment nung December. So, ibig sabihin, maraming na-layoff. Ngayon po, na mataas na ang gasolina. Magkano na ba ang gasolina ngayon? Ano na raw Ang alam ko, yung diesel sobrang taas eh. Parang 20% taas. mga 93 na ang diesel, tapos ang gasolina between 78 and 79. No? Sa taas ng gasolina ngayon, Ma'am Cora, ano naman epekto nito sa negosyo at mga trabaho? Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket, no? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. So, yung gasolina, yung unang-una yung gasolina, tsaka langis, di ba?
mga 12% ang ano niyan, component siya sa inflation. Tapos yung 20 pala, 20% sa transport, 12%, yung jeepney, yung taxi, yung kotse, ganyan. Tapos syempre, pag bumili ka ng pagkain, ng ano, yung mga manufacturers gumagamit rin ng krudo. So tataas din, 'di ba? Yung mga nagde-deliver ng mga basic services, yung mga nagmomotor, yung mga Grab, angkas, ganyan, tataas din ang presyo nila. Tataas ang presyo pero ang sahod ay steady. Correct. So talagang ang mangyayari diyan, yung abilidad ng piso mo na makabili, lumiliit ng lumiliit. Ang tawag doon purchasing power. So ngayon nung Enero, I think 76 centavos ang talagang value ng piso. Hindi na piso. 76 centavos na lang. So ito, kung tumaas ang inflation mo ng 15 to 20%, baka maging 50 centavos na lang ang kakayanan ng piso na makabili. Kati, mamalengking nga tayo, ha? Punta Sa sunod tayo. na linggo, ha? Magkano manok ngayon, Kati? Isang buong manok? Ako kasi namamalengke ako magkano kaya ngayon? Ako, farmers, sabi nila medyo mahal, pero magaganda kasi 200, 240, ganyan. 240 ang... per kilo. Ganyan na ngayon. Yeah, pero alam mo, Miss Cora, ako kasi I'm very worried kasi 90% of tayo talaga na nag-aangkat tayo ng oil sa ibang bansa, no? And most of it galing sa Middle East. Then meron tayong magiging malaking problema, yung Strait of Hormuz na isasara. So, Actually, sarado paano na yun? siya. Sarado na may, talaga. May mga Okay. dumadaan, pero hindi complete yung operation. Pag under normal operations, 2 million barrels of oil per day ang dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Ang China, pwedeng dumaan. Ang China, Russia, India. So, yung mga kasama sa BRICS, no? Pero Sabi ni Trump, ano daw niya, atakehin niya yung Strait of Hormuz. Nagtatawag siya ng allies, eh. actually, inatake na niya yung Strait of Hormuz kasi naglalagay sila ng mga landmines, eh. So, yung mga yung mga ships na maglalagay ng landmines, inatake na ng Amerika. So, ang talagang, yan ang pinaka-critical, no? Ang Strait of Hormuz, 40% ng oil production ay most of the production of Iran dumadaan talaga dyan. At saka meron isang island dyan, yung Karg Island. 90% ng oil ng Iran dumadaan sa terminal ng Karg Island. At siyempre, na-secure nila yan, na hindi yan So, sinecure na yan ng US. So, hopefully, hindi na magtagal yung gera kasi talagang yung dumadaan na ng mga boats dyan na may dalang langis, nagsusupplyan sa buong mundo. So, hindi lang tayong tatamaan ito, buong mundong tinatamaan. Pero sa 20% ngayon, na raw, magkano lang yung reserve na sabi ni BBM? Sa gastos sa fuel. Nung Totoo. early March, 50 days ang reserve Pero namin. parang ang lungkot-lungkot na ng mukha ni Secretary Garin, 50 days from the start of March. So, ibig sabihin, kung tumagal ang gera hanggang mid-April, maubusan tayo ng langis. Mid-April. Palagay mo, sabi kasi ng Iran, war of daw ito, attrition, talagang pahabaan daw nilang gera. Hindi yan patatagalin ng US kasi it's also in their interest to bring down the price of Yeah. So, ano kaya ang... Magiging kahinatnan nito lahat. all-out war ba ito to end the war? Or Actually, economic na ang strategy ngayon? Actually, if you look at the geopolitics talaga globally, no, talagang pinulbos na ng US lahat ng military facilities ng Iran. So may konting natitira na lang. Yung mga launchers nila tinanggal na. Kaya maski may mga missiles sila, initially they had 10,000 ballistic missiles. Hindi naman nila ma-fire kasi wala ng launchers. So anyway, yun ang ginagawa ng US. Talagang pinupulbos nila yung military capability ng Iran. And I think they're getting there already. So konti-konti na lang ngayon arms, yung on the ground na yung pag-away Ang nila. battle Ang battle is on the nila. ground. Oo, on Man the to man. ground. Tsaka Man mga to drones, woman. gumagamit sila ng mga drones ngayon. So nandun na. So hopefully within the next month nga matapos na to, no? Kasi talagang yung buong mundo apektado nito. Kasi ang gusto talaga ng Israel at US dito ay regime change. Yes. Kaya pinatay yung leader nila at ngayon naman
ang ending ng gerang ito ay regime change. Yes. Kasi nga, naging terrorist organization na yung Islamic Republic of Iran. Kaya ayaw ng US na mabigyan sila ng nuclear capability. So kaya ganyan ang ginagawa nila. So, ang estimate mo, mga April, May, tapos na to? Let us pray na gano'n na nga ang mangyari, no? Kasi hindi naman natin talaga, hindi tayo makakasiguro na talagang gano'n ang mangyari. In the meantime, ano po kaya ang ginagawa ng gobyerno ni BBM? Wala. Para gumaan-gaan naman itong... Wala. Gusto ko, alam niyo, bawal lang ako magbisikleta. Dati nagbibisikleta ako. Nagtuturo ako sa UP, Cora. Nagbibisikleta na lang ako from my hotel to the college. And kasi I was teaching on Saturdays. Ngayon po, hindi na ako pwedeng magbisikleta kasi may arthritis na ako at ako'y di ba? Bawal ng masyadong exertion ng paa. Pero pag ganito po ang nangyayari ngayon, marami po sa ating mga kababayan, ang sabi nga ng mayor ng Caloocan, binilan niya na ng bisikleta lahat ng kanyang mga pulis. Ay dapat naman kasi mayor, nono pa yan binili. In fairness, Oo. natatandaan nyo, parang merong may yung pahiwatig nung nagbisikleta si Tore. May sumpa. Oo, pero si Tori naman, kung anong papauso niya, ayaw ko samahan siya eh. Kasi may malas yan si Tori. Tingnan mo, di ba, na-demote. Kaya, ang masakit ngayon, Ma'am Cora, Cathy, yung mga pamilya ngayon sa sahod nila na hindi naman tataas at tumataas ang bilihin at tataas na naman ang pamasahe. Lalo po, tataas itong number of Filipinos na nakakaranas ng gutom. Sa ngayon, according to survey, ang kalahati po ng Pilipino ay nakakaranas ng gutom. Ilang milyon po yun? Yun nga, kung 100 million tayo, di 50 million, di ba? Tapos, ilang milyon yung walang trabaho? 3 million ngayon. Almost 3 million, ang walang trabaho. You know? Ma'am Cora, yung padala ng mga OFW, gusto ko malaman ng mga nakikinig kung paano sila nakakatulong, napakahalaga ng tulong nila sa ating ekonomiya. Actually, di ba, I think nung muli ako nag-guest sa'yo, pinag-usapan natin yung GDP. 5 ang components niyan eh. Gross domestic product po. Yung gross domestic product, yung kabuuan ng ating paggawa ng mga bagay, tsaka pinagbibili ng mga tao. No? So, yung consumption, tapos government spending, tapos investments, tsaka exports minus imports. So, yung government spending, bagsak. Investments, bagsak. Tourism, bagsak. Tourism, bagsak. So, ang nag-aangat na lang talaga ng ating ekonomiya ay consumer spending. Saan nanggagaling yun? Mostly sa mga OFWs nila. Kasi yung mga remittances nila pumapasok. So, marami sa kanila talaga sumusuporta sa ekonomiya. So, doon na lang nanggagaling yung konting growth na nakikita natin na last year was 4.4%. Paano po yun, Miss Cora, kapag, kung sila yung pinakamalaki na tumutulong sa ating economy, tapos kung babalik sila dito dahil sa gera, anong mangyayari sa Pilipinas? Babagsak na, magkaka-recession na tayo. Diba? Talagang Actually, kung wala talaga yung OFW remittances, dapat nasa recession na tayo ngayon. Ano po ang epekto ng recession na yan kung mangyari yan? Ayun nga, maraming mawawalan ng trabaho. Siyempre, babagsak ang ekonomiya. Yan po tinatawag nilang retrenchment sa labor. Magbabawas po ng mga obreros o manggagawa. Yan po ang kinatatakutan nating lahat dahil yun nga, marami po ang lalong magugutom at wala nang bagong negosyo. Wala na kasi yung foreign direct investment bumagsak ng 40.5% at nasa $500 million na lang ang foreign direct investment ngayon. Ang balita ko, Ma'am Cora, dun sa mga kaibigan kung medyo may kapital naman, sinabi nila na yung may mga kapital ngayon na Pilipino ay hindi na magpapatayo ng factory dito sa Pilipinas. Doon na sila sa Vietnam at sa China. Actually, yung mga domestic investors dito, hindi sila mag-e-expand kasi kung nakikita nila mahina yung consumption, di ba? Gagawa sila, walang bibili. Totoo. Yung mall, di ba? Sabi mo, Kati? Yeah, I was in the mall. Nasa mall ako ng Sunday.
Nagulat ako, walang tao. Yung mall na yun, maraming tao. Linggo yun, Linggo yun. So, sabi ko, So kahit na mayayaman ngayon, Yeah. naghihinay-hinay ng spending. Exactly. And ako, naniniwala ako doon sa sabi mo, Miss Cora, na nahihirapan ng mga investor na mainganyong mag-invest sa atin. Kasi kung nakikita nila yung talamak na pagnanakaw, tapos wala talaga tayong, wala tayong disiplina. And you know, look at those countries, Asian countries all over the world, like Japan, Korea, very nationalistic They support their own. Sana ganun din tayo. No? Sana magkaroon tayo ng leader na imbes na mag-angkat kasi karamihan events ang food natin na-angkat pa natin sa ibang bansa So karamihan ng commodities natin galing sa labas. So wala tayo talaga masyadong atin. Kasi gusto lang nila mag-import ng bigas para may konting smuggling sila. Napakalaki nun. Malaki silang paldo napakalaki. dyan. Malaki yung smuggling. Yeah. talaga. Yan ang problema talaga dito sa BBM administration Kaya Napakalawak actually nung problema kasi corruption talaga. Yung corruption, walang accountability. Di ba sa ibang bansa, pagka nahuli kang corrupt ka, lalo sa China, pinapatay na kaagad. Oo. Dito, Yeah. hindi inimbestigahan. Pagka may witness, wala, binablock nga, di ba? Yung mga... Ayaw nga di ba? Ayaw i-blue ribbon yung 18 Ayaw. na Marines, Katya. Yeah. Oo. Alam mo, doon ako nagtataka, Miss Cora. Matanong ko sa inyo, no? Kasi ang galing niyo sa math. So yung 800, we're just talking about 805 billion, no? So, kung yung 805 billion na yan, Na nasa maleta? Na nasa maleta na dinala ng mga Marines or retired men in uniform. Pinagdideliveran Yes. sa mga corrupt. Saan ho nating magandang i-divert or magagamit yan na nakagaan pa sa ating bayan? Na kung at sa sana mga- hindi nila Ibinulsa. ay saan pa kaya nakapunta yung 800 na Yeah. yan? Alam nyo, mga back of the envelope calculations ko, no? Yung 800 billion, napakalaki niyan. Okay? So, ayaw kong ilagay yan kung ako tatanungin, ayaw ko ilagay yan sa mga ayuda-ayuda kasi walang mangyayari dyan You're Tunaw giving the agad. fish, you're not giving the fishing rod. Diba? Oh, yes. Kailangan maging productive yung pera. So, kung ilagay yan sa paggagawa ng mga kalye, it can build 80,000 kilometers of roads. Ganyan. Yes. And how many, and a lot of jobs. Yeah, from Manila to Masbate, ano lang yan 1,000 kilometers yata. Ito 80,000 kilometers. So ilang kalye magagawa niyan? Or if you put it in homes, it can build up to 806,000 homes, assuming 1 million pesos per home. Oo. Oh. Tapos ang Ilan mga lang ang manggagawa na ma-hire dyan, may trabaho po sila. Correct, di ba? Kasi may sweldo sila. Oo. Or kung ilalagay sa mall, kunwari, no? Kasi dati nagtrabaho ko sa isang company na gumagawa ng mga malls, kaya niyang gumawa ng mga 223 mid-sized malls. Okay. Na nagko-cost ng mga 3.6 billion pesos kada mall. Yeah. Ilang trabaho ang pinoprovide ng isang mall, di ba? Oo. So, yung ganun. So, napakalaki nitong 806 billion pesos na to na nawala. So, ang nawala sa atin, yung potential for growth. Kasi kaya natin mag-grow ng 7 to 8% Kaya nga, per annum Ma'am Cora, natatawa ako dun sa meeting ni BBM dun sa Amerika na nag-i-invite siya na investors. Hindi naman tanga yung mga Amerikanong negosyante dun. Siyempre, sinaimbita sila, di pumunta sila. Diba? Pero mag-i-invest ba yun sa atin? Lip service lang lahat yan. Hindi, kaya nga yung ayuda talaga, tama ka, no, Miss Cora, hindi siya mabuti. Kasi sa totoo lang, budol yun, mga kababayan. Napakalaking budol na kung makapagsalita yung mga politician dyan or government official na nagbibigay sa inyo ng ayuda, na parang sa kanila galing yung pera, na sila ang nagpagod. Mga kababayan, ang perang yan ay inutang. Ang perang yan ay sa atin din. Mga tax. Bakit tayo na nagmumukha tayong mga pulube or we need to beg for it? So, imagine if yan ay isang utang, ang mangyayari sa atin, yung mga apo nyo at apo ng mga apo nyo, hindi pa buhay, hindi pa ginagawa. May utang na. Oo, kaya pataas ng pataas ang tax. Di ba? Yes. Actually, naramdaman natin yan ng martial law, di ba? Tayo nagbabayad ng utang dati. Grabe yun. Tatay nung 45% presidente na. inflation nun. Oo, talaga. Grabe yun. 60%. Umabot tayo sa 60%. Ay, grabe yung ginawa ni Ferdinand Marcos sa ang martial sakit law nun na yun. talaga.
talagang tinitingnan mo na lang yung mga imported items. No, Grabe, diba? no? Wala kang mabiling mansanas, Wala, no? ubas, wala. Kami Alam sa mo, Negros, yeah, ang daming tsokolate. farmers, sugar farmers na tumigil na lang sa farming eh. Oo. Kasi useless na eh. Dahil kinukuha lang naman ni Marcos yung sugar namin, binibili ng mababa at binibenta naman ng mataas. Actually, Kanilang racket pa rin, kaya nagsara na. Nung nagsara na, ay malnutrition na. Nangyayari ng mga na yun tao. ngayon, attorney. Maraming mga umiiyak ng mga farmers. Minsan nagte-text Yes. sila sa akin. Di naman nila ako kilala, pero sabi nila, baka makatulong po kayo. Ganyan, nakakaawa eh. Kasi lubog na sila sa utang. Tapos hindi pa binabayaran yung mga dineliver nilang seedlings. Sa Alam mo, gobyerno. nakakalungkot yan. Kasi, alam mo, tayo nagturo sa Thailand, di ba? Oo. Tapos we have so many flatlands na dapat yan ang pondohan, di ba? Yung maliliit na negosyante na like, especially farmers, kasi we can be big with Yeah. talaga sa Actually, hanggang ngayon, pagbigasan. 9% ang contribution ng agriculture sa GDP natin. 9% lang? 9% lang. Secretary Laurel Chu Laurel. Laurel Chu ba o Chu Laurel? Yeah, yes. Secretary, makinig ka naman. Bayaran mo naman yung mga binibentang seedlings yan ng farmers. Eh, grabe, mangungutang na naman sila para lubog na nga eh. makabili lang ng kung ano-ano. At saka yung price of fertilizer. Ano mo na yan, ayusin mo na may free fertilizer naman yung very small farmers na mga rice na yan. Tatigilan nyo na yung smuggling ng sugar dyan at kami sa Negros, ang dami naming pinapakain ng mga obreros dyan. At Secretary Chu Laurel, matanong nga sa'yo ha, sa totoo lang, bakit ba yung lead ventures na yan, lead agri-ventures, yan ang laging nananalo sa bidding, mga 60% ng bidding ng seedlings ng rice, yan ang nananalo. Bakit po? Wala na po bang ibang marunong yan? Binibili niya rin yan sa mga local farmers sa seedlings o kaya ini-import niya tapos ibibiding siya lagi nananalo. Sino ba may-ari niyan? Sa sunod, lalagay ko na sa Facebook ko yung may-ari ng Lead Agri. Grabe kayo. At saka yung seedlings, Cora, na para doon sa Tugigaraw o kung saan long dry season, yun din ang ibibigay namin nilang seedlings doon sa, for example, sa Batangas. Di ba may yan sa weather, yung Oo, seedlings? yeah. Di ba? Dapat yung, bakit sabi nga ng mga farmers, bibigyan nyo kami ng libreng seedlings na hindi naman tutubo ng tama. Yung production Sabotage. namin with the irrigation lugi pa rin kami. Abay, Secretary Chu Laurel, alam ko hindi ka nag-aaral ng agriculture eh. Kaya sir, panagutin mo nga yung mga yan dyan. Oo, Secretary Chu Laurel, napakalaking bagay na iyong suportahan ng ating mga farmers, mga local farmers kasi for us to have a stability in our country, especially sa ating kalakalan sa bigasan, is dapat nating tangkilikin ang sariling Saka atin. yung fertilizer, ibaba mo na yung presyo dyan, Secretary. Hindi ko alam kung subsidy ka ba o ano ba. At saka ang agriculture attorney, Oo. isa yan sa pinakamalaking sektor na may nagpo-provide ng trabaho. Bigas, magkano ang bigas ngayon? Bumaba na ba sa 20? Meron Wala silang pa? binibenta, Wala. something like that. 20, hindi kaya ibaba ng 20 kasi yung cost of production pa lang. Wala na. Binibili lang naman ninyo sa farmers yan ng 8 eh. Unmilled eh. Kaya nga, kawawa Binibili yung nyo mga 8, 12. kawawa yung farmers, Oo, di ba? binibili nila ng lugi. Oo. Sakit. Kawawa Ako, Cora, sila. may konti akong rice land. Tinaupahan ko na yan for many years. Kasi, kung ako, dahil hindi naman ako marunong, malulugi lang ako. Oo. So, yung marunong na at taga roon sa amin, yun ang sinasabi sa akin lagi na grabe ang mahal ng fertilizer. Tapos binabaha pa minsan yung Ngayon, ibang farms. tataas na uli ang krudo. Paano naman yung motor dyan sa irigasyon? Ayan, kagaya. Nako, Secretary Chu Laurel, mag-text ka na sa akin. Mag-text meet na tayo. Sa totoo lang, ang Department of Agriculture, kung ako ay magbibigay ng grado, ang grado mo, Secretary Chu Laurel, ay 74. And sa totoo lang, dapat tayo ay tangkilikin natin talaga bilang mamamayang Pilipino ang ating agriculture na Oo, kaya bilihin. Sariling atin. BBM, umuwi ka na rito. Andito na ata. Umuwi ka na rito. May ang mga tao gipit na ang ginagawa mo dyan sa New York.
Nakabalik na Party-party ba? ka lang dyan. Siguro, ang dami mong pera dyan, no? BBM, magsabi ka ng totoo sa akin. May pera ka sa New York, ano? Andyan ka para mag-withdraw, ano? Baka naman nagdala, naka-private plane eh. Ay, bongga. Oo, Private diba? plane. Baka naman. Gasolina. Pengi naman kami. Sumakay ka na sa walis para makatipid ka. At bakit naman yung private plane mo, punong-puno ng mga OC mo, yung OC Zero? Grabe naman kayo. Gaano kaya 100 kalaking... million pesos ang budget ng one way yata yun? O Ganun two way? ba? Oo. More. Tapos ang taas ng gasolina. Ngayon pa siya yung- umalis, diba? Oo, kaya nga eh. So, imbis na i-address niya yung mga problema ng mga Pilipino, umalis pa naman siya. Kaya, And it's so sad kasi ang Nakakalungkot pinaka-nakakahiya pa po is, alam niyo yung ibang bansa pa ang nag-offer na para tulungan ng ating Singapore. OFW. Singapore, Imagine saka that. UAE, Diba? sila pa yung nagbibigay ng pamasahe. Nauna pa. Tapos Di ba may na-interview ako sa ano ko, Yeah. sa Facebook ko, na galing siyang Dubai survivor siya. Sila lang daw nagbayad ng kanilang ticket. Diba, nakakalungkot. Tapos meron Kasi pang kailangan isang umuwi ano, na takot na sila. Meron pang isang taga-embassy na pinagagalitan pa yung OFW kasi humingi ng tulong doon sa embassy. Ang balita ko, natanggal na raw yung taong yun. Pero totoo naman ang sinabi niya doon, ma'am. Sabi niya, wala Walang talagang pera budget. pinapadala Maynila eh. Totoo nga, oo, Walang pera kaya lang- Manila pinapadala dito. Ano ibibigay namin sa inyo? Siguro napagod na rin yun na parang Siguro nga, na-stress out na, no? sinusugod siya. Na-stress na ang bakla. Stress. Diba, parang, bakit ako? Mga ganyan. Bakit ako? Sa totoo lang, pinapahirapan nyo naman ang mga embassy. Oo. Ginagawa nyo ng sangkalan dyan, tapos wala naman kayong padala eh. Singapore pa ang nagtulong sa mga kababayan natin. Nakakahiya ka na talaga, BBM. Talagang Grabe, no? umuwi ka na dito, sir. Namimiss na kita. Nandito na. Ha? Nakabalik na. Eh bakit si Auntie Claire, yung Vice President, laging binibira? Sabi, sa krisis na ito, nasaan ang Vice President? Eh, may Auntie sarili- Claire, may hindi pa sarili ako mo. presidente si Sarah. Magantay ka ng 2028, tsaka mo itanong yan. Grabe ka. Pati ba yung Vice President ang tinatanong mo kung nasaan, kung may krisis? Eh di yung boss mo ang pauwiin mo dito. Mama Bing, nagtataka ka pa ba? May sariling mga mundo yan. Bigay mo na sa kanila yung... Ito talaga. Auntie Claire, ilabas mo nga sa amin magkano ang budget ng Office of the President sa travel. Ilabas mo sa amin. Oo. Saka magkano na ang nagastos nyo. Yan ha. May mga resibo ba yan? Tama. Confidential fund mo na 4 billion. BBM. Alam mo, Ayan. Galingan yeah. mo ang pagresibo dyan ha. Para ma-liquidate mo yan ng maayos dahil ang confidential fund, pag hindi na-liquidate, hindi po yan pagnanakaw. Sasabihin ninyo, at sinasabi ko rin, yan lang pong liquidation na yan ay rules yan ng COA. Marami Kaya siyang- madali niyong ibulsa yan, kayo madaling magbulsa ng Marami siyang confidential fund dahil 4 unliquidated. billion. Marami Oo. siyang unliquidated. Marami siyang unliquidated. Mas malaki pa doon sa sinasabi nilang confidential funds ni Oo. Inday Sara. Eh sa travel lang niya malaki na talaga ang kanyang Kasi 4 billion ang kanyang confidential funds. Hindi lang yun, di ba? We were ngayon, lumabas yung 18 retired men in uniform. Nagsalita sila na merong 805 billion. Nasan pa napunta yung sa PhilHealth, Maharlika Funds, Tsaka yung and sa some PDIC. other. Yes. Ang PDIC is dami-dami. 107 billion. 107 billion, guys, 107 billion. Nung ako, I did the calculation, pero bawal to. Kasi hindi naman bawal, parang hindi siya maganda. Yung 805 billion, sa bawat pamilya, pag hinati natin yun, may 30,000 per families. Pero of course, we don't like that. Kasi it's band-aid remedy yun. So, we'd rather choose, sabi nga, di ba, I love that quote na sinasabi ni, you rather choose to give the fishing rod, and the rather fish. than give the fish. Di ba? Parang you let them Tama. fish. Di ba? Pero paano ang electricity, Ma'am Cora? Akyat Ayun ba nga o umakyat na? na. I think 67 per kilowatt hour. 67 centavos per kilowatt hour. Alam mo, grabe yung kuryente. Ibang So, level. Hindi, ito na lang isipin nyo Pagka naubos yung gasolina natin by mid-April, magkaka-brown out tayo. Summer pa naman, di ba? Oh, wow. Yung talagang mag-ready na kasagsagan kayo. ng kainitan. Yan. So, kailangan talaga
tulungan natin ang sarili natin. Magtipid na rin tayo sa kuryente, sa Yeah. pagbiyahe, gano'n. Kasi, Guys, kung may mga inventor tayong Pilipino, mag-inventa kayo ng diuling na electric fan. Di uli. solar, may mga solar Solar. fan. May solar na yung bahay Kasi ng medyo kapatid ko. mahal. Oh, Mahal solar nga. na ako. Matagal na dun sa mga sa labas, yung mga garden, mga ganun. Pero Pero, may mga- ngayon, dagdagan ako ko na. naman. May mga ventilador na solar na. Yes. Oh, yung ganun. So, Pero kung... hindi pero- tatagal ng Kasi buong gabi. may hirap Miss Cora. Oo. Oo, nga eh. mahal din Talagang yung paypay. solar light. Alam mo, I love it. Yung Papaypay. nakakita kasi ako sa Facebook, yung mga memes nila, yung nagpapaypay. Talagang, di ba solar, di ba heat din? Then, kaya sabi ko, yung diuling na electric Oo fan. nga eh. Papaypay Toka-toka talaga. muna. Paypayan nyo to. Isipin nyo na lang yung mga pamilya na sa isang maliit na bahay, mga 7 silang nakatira doon, di ba? Siksikan sila pagkagabi. Grabe yun. Isipin nyo na lang Mainit nun. Yung Oo. sakit, pneumonia. Oh, nako, dengue. Kaya di ba sabi ni Senator Marcoleta, meron siyang panukala na ibaba yung electricity na babayaran. Parang isa subsidy. Yes. Yung pag ang income mo ay ganito lang, yung may subsidy ka sa Meron naman po. government Meron naman- subsidy doon sa electricity mo. Meron naman pong yeah. ganun subsidy na if you spend less than a certain amount, you don't have to pay tax. Pero sana yung excise tax na nakukuha Yun. sa At saka ang langis. dami nilang extra, hidden charges. Oo. Sana nga yung excise tax na nakukuha sa langis, sana ilagay yun sa isang subsidy fund. Na pag kunwari, yung ganitong panahon na kailangan talagang maibsan yung pagtaas ng Kahirapan. presyo ng gasolina, sana magagamit yung fund na yon. Kaya lang hindi yung excise tax na pupunta yan sa treasury for different kinds of Eh, expenditures. syempre, kasama na yan sa mga unprogrammed funds Oo. na kukurakutin lang dan mga You know, kurap they dyan. collect around 160 to 180 billion pesos in excise taxes. Nasaan na yan? From oil revenues. Wow. So, ganun kalaki. So, yun. Kung isuspend muna nila yung excise tax na yan para bumaba naman yung presyo think ng that's their gasolina plan. natin. Pag ginawa nila yun, uutang na naman sila kasi saan nila kukunin yung revenues? At magagalit ang kaibigan ko, si ES Ralph Recto dyan. Kasi ayaw nga niya ibaba yung VAT sa 10 eh. Oo. Bakit mo Oo nga. naman ibaba yung excise tax, di ba? Lalo ka naman deficit dyan. ES. Ako, ES, may solusyon ako sa iyo eh. Singilin mo si BBM ng 203 billion na estate tax due. Ibalik na lang nila yung mga ninakaw nila. That's very Pero important. yun kasi may desisyon na yun eh. Di ba? Due na yun eh. Talagang si BBM gusto niya magbayad tayo ng tax para sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ay, nabalik ko yan ah. Diba na Marcelo ganyan na kinulong si ano? Sino yung artista kulot-kulot book? Rod Navarro! Rod Navarro! Teenager pa ako, 12 lang ako nung diniclare yung Marcelo eh. Kaya, Rod Navarro, sabi ni Rod Navarro sa TV, sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Binabisikleta siya doon, no? 10 araw doon sa Krame. Grabe. We Ay, miss nako. you, Rod Navarro! Pero Mama Bing tsaka Miss Cora, ang nagiging problema natin, hindi tayo maasenso. Walang improvement. Meron Naunahan po na ba? nga tayo eh. Natatanong ko, meron po bang improvement? Kasi hindi dahil, this is not about pro Duterte or anong kulay man ng politika. Kasi the only time na meron akong naramdaman na may improvement is yung si PRRD, na-develop yung Makapagal area. At libre ang tuition. Hindi yung... Yes, diba naglibre ang tuition dahil sa Tinignan kanya? mo yung regional GDP nung nung previous administration. Lahat sila tumataas. Lalo na dun sa Mindanao at saka sa Palawan. 9% yung growth ng Palawan noon. Sa Mindanao at saka yung Davao, ganyan, Cebu, ganyan. They were enjoying very high growth rates. Ngayon, buong bansa, mababang growth eh. So dati 7%, 6% GDP growth tayo. Yeah. Ngayon, 4%, di ba? Yeah. Swertihan tayo this year kung maka 3% tayo. This 2026. Is it true po na mas malala pa tayo ngayon kesa nung may pandemic? Actually, malapit. Malapit? Wala pa tayo doon, pero I think mga bandang April or May, pag Possible. tumuloy yung gera at tumaas pa lalo yung gasolina, dadating tayo doon na at least mga 5 to 7 million Filipinos baka mawalan ng trabaho. May sinasabi ba ang Department of Energy, Ma'am Cora, kung maubusan na tayo ng ating reserve na langis, may pagkukunan ba sila? Wala.
Kasi Wala. nakadepende tayo wala naman tayong strategic oil reserve. OMG. Wala. Nakadepende tayo sa mga private companies na nag-ooperate dito. Kunwari, Shell, Petron. Ang reserves talaga nasa Eco Oil. private companies. Wala naman sa gobyerno, Oo, di ba? Wala. Wala tayong kapasidad. Wala naman tayong oil depot. Correct. Di ba? So, Tama. Yeah. saan lalagay lang Ang is, Indonesia may oil, no? meron. Ang China may oil. Meron. Diba? At Russia. Dito sa Asia. Sa Asia, China. Vietnam may oil ba? Hindi ko lang Ay, alam kung meron. Baka may, Wala rin, wala rin, no? wala. Pero ang laki ng sa Malaysia meron. Indonesia malaki. Malaysia meron. Oo. Actually, meron tayo pero nasa ilalim pa ng dagat o kaya ng lupa. Yung walang nag-explore masyado. Tsaka yung lately nga, yung mga nahanap nila, mga natural gas. Hindi Naalala lang ko also, Miss Cora, you were saying that Metro Manila is saturated na. The real growth, pwede natin improve outside Metro Yun Manila. ang yung nangyari nung previous administration. Okay. Nagpasok talaga ng government investments sa ibang provinces para ma-decongest ang Metro Manila. Yeah. Kasi because we have like an imperialistic Manila or government, that's true, diba? no? Most of the Focus. government investments na focus dito sa Luzon. So napabayaan talaga ang Visayas, Mindanao. So yung ginawa nun ni PRRD, talagang nagtayo siya ng mga airports, mga roads, bridges, doon sa... Labas. Kaya nga, di ba, yung Bukanan Bridge. Yeah, yung Bukanan Bridge na inangkit. Oo, na inangkin. So, ganon, marami. Yung Cebu Airport, International Airport, sa Cebu, sa Legazpi, naumpisahan yun lahat during the previous administration. Okay, ako sana, yun, uulitin natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi, na sana, yung leaders natin, kung may maganda namang project from the past, sana pagpatuloy lang. Hindi Oo. naman to para sa inyo, hindi yung pangalan nyo yung nandyan. Ginagawa natin to para sa sambayan ng Pilipino at para sa ating bayan. Oo. Kasi lahat tayo, lahat ng leader, lahat kayo mapapalitan. Pero yung iiwanan nyo na naging parte kayo ng isang magandang pangyayari na tinulungan nyo yung ating bansa na ma-develop at gumaan ang pamumuhay ng ating kapwa Pilipino ay napakalaking bagay. So yun lang yun di ba? Fragmental kasi. Politics is very fragmental. And political talaga lahat palagi. Actually, Cathy, naiwanan na talaga tayo kasi nasa age of technology na tayo, di ba? So, sa ibang bansa, gumagawa na sila ng mga robots, mga drones, mga agree. ganyan. So, ang susunod na presidente, malaki ang trabaho. Problema. Ay, naku, kawawa Napakalaki. yung susunod na presidente kasi medyo marami talaga siyang dapat gawin. Unang-una nga, ayusin niya yung corruption, tsaka kailangan may accountability na yung mga nag-commit. May makulong. Oo, kailangan may makulong. Ba't Kasi ba? hanggang ngayon walang Nasaan na pala nakukulong. si Martin Luther King Romualdez? Di lumalabas, Nasaan na? Ha? Lumabas yata ng bagong mga quote cards kasi tatakbo pa daw presidente. Abay, bakit hindi yan nananagot? Di ba? Yun ang tanong ko Bakit naman Secretary Vince Dizon, napakabagal naman ng mga kaso? Nakita niyo na ba yung laman ng ICI report? Hindi pa po. Wala pang lumalabas hanggang ngayon. Kasi magsasara na sila, wala pang lumalabas. Ang pumirma, 4 lang na senador. Yung iba, ayaw pumirma. Tapos nagagalit si Lacson. Sabi niya, bakit pirmahan mo muna bago ako imbitahan ko yung Marine. Ngayon lang ako nakakita na ang mga gustong magsalita at mag-testify sa isang krimen ay nagiging biktima na sila pa ngayon ang kriminal. Ano daw? Pirmahan muna ni Senator Marcoleta. Kasi Ang they report? had a debate. Oo Para nga. raw niya patawag. No? Eh, di ba Saan ka nakakita ng ganong pag-iisip na, okay, pipirma ako bago ko patawag. Una sa lahat, the fact ng pagkalabas nung 8-una, si Gutesa, isa lang. Ginawa niyo ng issue. Simpleng notary public, ginawa niyo ng issue. Lumabas 18. Unang-unang ginawa nyo, pinasama nyo. Di ba? Hindi man lang ninyo binagyan ng opportunity na pag-usapan kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang affidavit. May abogado pa. Ang Hinaharang. unang ginawa, inatake agad. Baka Saan ka naman nakakita? gusto ni Senator Ping Lacson hindi 18 kundi 88. Kaya ganun ba karami para mabuksan ng Senate Blue Ribbon Committee? May minority report sina Senator Rodante Marcoleta. Yeah. Sabi ni Senator Ping Lacson, not counted. Not counted daw yung minority. Hindi, Alam mo, tsaka yeah, go. talagang hinaharang nila lahat di ba? Oo. Imbis na pausadin yung investigasyon, hinaharang na kagad. Tsaka sinisira na yung credibility ng mga tao. Imbis na, they're shooting the messenger
and not the message. You know, yung message din na nakikita ng mga foreigner very sharp ha. Very straightforward. Di ba alam niyo po yan kasi nagsipag-aral kayo sa abroad. Di ba sinasabi nga nila, kung dito sa Pilipinas, hindi nila tayo mapagkakatiwalaan sa sarili nating pera, ninanakaw natin ang sarili nating pondo, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa? Di ba? So, to the point na babaon natin yung sarili natin sa utang, na sarili nating bansa, ibebenta na natin sa iba. Kaya nga negative na ang inflows ng investment. Di ba? Wala na talaga. May bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM. Saan gagamitin? Saan mo ba yan gagamitin? Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad niyan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. Ay, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM, mo. Ang hirap kasi ito pakinggan si BBM, eh. Utang ng utang, eh. At saka, pag nahihirapan na siya, uutal-utal na siya. Kasi hindi siya nagsasabi ng totoo, eh. Kaya siya nauutal-utal. Ako Yung kawawa, sekretary ng Energy, nandun sa gilid, Stress Oh, na. kilala ko yan eh. Taga amin yan eh. Secretary Garin, no? Garin. Ako, Secretary Garin. Lungkot na lungkot ka na dyan. Dati Di ba ang background niyan sa health? Bakit siya napunta Hindi sa yan energy? health. Abogada yan. Abogado ba? Yung yan? health, yun pong congresswoman. Yung congresswoman. I Yan see, po, I see. abogada po yan. Dati rin pong party list representative niyan. Kaya lang tingnan mo to. Sinasabi niya, huwag mag-alala. Merong reserve sa 60 days. 60 days ba yun? Less, 50 lang, 50 lang Oo, days. 50 days. Pero kinaklaro ni Secretary Garin na wala pong reserba ang gobyerno. Ang may reserba po, ang private sector. Ngayon, kung maubos bilhin yan lahat. Kayo lang, may nagtumawag sa akin sa transport sector, Ma'am Cora, na gusto nila ng meeting. Kasi gusto nilang maipaliwanag kung paano talaga sila tinatamaan ng todo nitong recent na Kasi fuel yung price. pamasahe, paano? Yeah. May ceiling ba yung pamasahe? Yun, wala. Ano yung solusyon nila para sa mahihirap? Yung mga ordinaryong empleyado na nag-jeep, tricycle, and all. So, we were talking about this a while ago, Miss Cora, no? How much is, magkano ang Minimum wage. di ba? 620. A day. Dito sa Metro Manila. So, monthly, di ba? Mga 2,200 something lang. Di ba? Parang, kung 600 a day Pag times sinabi pang 10, no 6,000. work day, Kati. Wala. Pag 4-day sinabing, work week lang di ba? Holiday. Paano yung daily wager? Mga Actually, days. nakita ko yung Daily wage may interview si former Senator Nikki Cosateng. She was saying, maybe yesterday to, she was saying na sa totoo lang, kaya isa rin sa dahilan kaya hindi nag-i-invest ang mga investor natin dito sa Philippines because paano sila raw mag-i-invest kung ba't kailangan nila magbayad ng 13-month pay kung 6 months lang in a year nagtatrabaho talaga ang tao. Dahil may weekends, may holidays, and alam mo yon kapag kunwari, Holy Week, yung ganyan, ilang araw walang pasok. So when you calculate everything Marami in total, tayong ang holidays. dami nating walang pasok. So yun yung question daw na Dinagdagan pa isa. ngayon. Oo. Actually, simple lang naman Ang hinahanap lang naman ng mga investors, yung mga namumuhunan, yung return on investment. Tama. ROI, return on ROI. investment. At yan po ay mababa pag may massive na korupsyon. And also, sa totoo lang, dapat tayo mismo ang mag-invest sa sarili nating bayan. Huwag tayong mag-angkat ng mga produkto or commodities galing sa labas. Gayahin natin ang Korea and ang Japan. Lalo Tingnan nyo na sila. sa pagkain. Yes. Ayan. Napaka-favorite natin ngayon si Secretary Chu Laurel. Dahil agriculture po talaga ang nangunguna sa concerns ng mga Pilipino dahil ang mga tiyan natin diyan nakasalalay sa agrikultura. Actually, yung inflation, meron din yan effect sa interest rates, ha? So, tataas din ang interest rate. So, mas mahirap din umutang para Correct. sa mga magnenegosyo. Tapos, ngayon, dahil mataas ang importation natin, manghihina din ang piso. Oo. Diba? So, Kasi- yung cost of doing business, yung tatlong yon, inflation, interest rates, at saka peso, lahat negative yan. Diba? So, Yeah, kung apektado ako lahat. negosyante, ba't na pupunta sa Pilipinas? Masakit ulo ko, Ma'am Cora. Una-una,
Unang-una sa Grabe. sariling bansa nila, medyo affected na sila nitong oil crisis. Kaya yung mga pala stock market sabi nila. ng professor ko sa calculus economics, buti na lang pinasa ko yun, Dr. Mansod. Dumugo po ilong tenga ko doon habang nagrarally pa ako araw-araw. Pinasa ko yun. Tinry ko talaga pong pumasa sa inyo. Sinabi ni Professor Dr. Winnie Mansod, dating NEDA Secretary ni President Cory, na she is not optimistic na sa susunod na mga taon ay makaka-recover ang Pilipinas dahil walang kakayanan si Bongbong Marcos at ang mga nakapaligid sa kanya. Wala talaga. Mahirap Talagang, talaga. kaya nga, ngayon pa lang, nakikita ko na in the next 2 years, hindi lang talamak pa ang nakawan, wala pa rin investments, wala pa rin masyadong infrastructure. Kasi in 3 years, yung first 3 years niya, walang nangyari, bumagsak pa yung economy. Anong magagawa niya in the next 2 years? Kasi sa first 3 years, kaukaw ng kaukaw. So, ano pang aasahan natin dito sa remaining nung term niya? Kaukaw ng Kaya kaukaw. lalo ngayon, lame duck president na siya eh. Yun, nasa na nga yung duck ko? May binili akong duck eh. Na gagawin ko props dito. Nilaro kasi ni Dior eh. Nung aso ko. nakita ko yun. Oo, hindi Inaksayan na niya yung, Bibili kita inaksayan na niya yung kanyang political capital. As in, wala na siya. Negative na nga, di ba, ang kanyang net Oo, trust at rating. saka tsaka wala net siyang approval. program, mga kababayan. Wala. Kung anong recovery. Pansin nyo ba? Wala. Nag-inaugurate siya Walang doon project. ng mga water purifier dun sa barangay dun sa Bacolod eh. Footbridge. Footbridge. Ano ba? Ano ang recovery plan ni BBM at ang kanyang mga financial na mga, what do you call this, secretaries? Ang kawawa dito, bugbog na si E.S. Ralph Recto. Tingnan nyo, dati ang gwapo-gwapo ni Ralph. Ngayon nawala na. Lahat sila na dry. Oh, wala Lahat na. sila na Ba't dry. nga, Tingnan nyo. lahat na nagtrabaho kay BBM yun, na nag-iba talaga yung itsura. Hindi, pero Mama Bing, Oo. alam mo, wag na tayong lumayo. Simpleng bigas. Hindi natin mapababa ang presyo. Bigas na yon. That's a very, very At important. pinamis niya yan, ang eleksyon yes, niya. diba? Na Hindi may natin bibente daw mano. pag Eh, siya kasi ang nagpa-promise presidente. siya na hindi kaya Hindi eh. kaya. 20 pala, Budol 1/4. talaga. It's really budol. 21 Port pala yung 80 pesos. At saka yung NFA na yan, anong palagay mo dyan, Ma'am Cora? Marami po kasing nangyayaring kalokohan dyan sa NFA eh. Dapat sara na lang yan eh. Oo, tingin ko dapat isara yan. Palitan na lang talaga. Suportahan natin talaga yung ating local farmers. Kaya lang That's very napakaraming ano dyan. Oo. Maraming kawatan dyan sa NFA. Yung NFA, may cartel yan eh. Oo. Di ba? important. Yeah. Hello? Sa Bucor din. Sa Ah? custom. Kaya nga nandun, di ba? Ay, Yung bigas na yan. oo naman. Di ba? Grabe naman yan. Lahat, sibuyas, bigas, Bawang. Yung basic. bawang, Basic talaga Asukal. tinitira nila eh. Kaya nga di ba, ang unang-unang trabahong kinuha ni BBM is Department of Agriculture. nandun eh. Kasi nandun. Andun lahat. Yung magtataka ka, bakit yung presidente hindi pa nga nakasimula eh? Gusto na mag-secretary of agriculture. Tapos tumaas ang Ayun sibuyas. pala, smuggling pala sa sibuyas. Tumaas ng Smuggling 700 per Bigas. kilo, Ah, di ba? pila? 700 per kilo. Grabe yan. Mas matindi Mataas pa siya sa asukal. Oo, grabe Grabe. Tapos sumunod yung yung Bawang. pepper. Yung Sile. Chili. Nagkukulintas nga ng pepper yung mga Ay, komedyante, sili. di ba? Anong kulintas? Nagkikwintas. Yung necklace. Okay. Noon, pag nakakwintas ka ng sili, social ka. Di ba? Grabe talaga, alam mo. Kaya ako talaga, tama ako eh. Nung nagka-rally ako sa mga rally ni Lenny, maakyat ako sa stage, sinabi ko, pag nanalo yan si Bongbong Marcos, #1, kronyismo na naman yan. Pag nanakaw ang pakay ng mga yan, ayan. At siguradong hindi na yan naalis. Political dynasty yan. Kaya ang plano niya noon, ang papalit sa kanya, si Martin Luther Romualdez para daw i-hold niya yung trono para kay Sandro. Ay, Yun nga yung playbook nila. Just wala na po. Ngayon, alam na ng tao, booking na. Kaya ngayon, ang... Kasi naman naging gahaman sila eh. Yun, Oh, first 2 lantaran. years, kaukaw ng Hindi, kaukaw. magkaiba kasi. Nung martial law kasi walang social media. Oo. Oo, Yan akala kasi nila yun. dahil control nila ngayon ng mainstream, hindi Yeah. kakalat yung totoong information. Exactly. Yeah. Kaya lang kita naman sa mga numero eh. Yeah. Tignan mo lang yung mga economic reports. May pagkakaila mo ba yun? Diba? Kaya ako laging tinitingnan ko lang yung economic numbers. Yeah. Paano mas stock bilib market, pa Ma'am ako. Cora? Kumusta? Bagsak. Ilang percent na po ulit ang hindi nagdag? Actually, bumalik na sa almost 6,000 eh.
Babagsak pa yan kasi nga, pag lumabas yung mga quarterly reports, ganyan, syempre, lalong babagsak yung confidence. Ano yung forecast nyo? Like, in, let's say, hanggang April? For what? For stock market? Sa stock market, Inflation. mahirap magsabi ng exact Kasi ano number, siya, no? no? Pero baka ma-break niya yung 6,000 yung stock market. So, Bababa pa rin? Oh, bababa pa yan. Actually, yung sa pag tinitingnan mo yung chart, ang pinakamalalim mga 4,500, 4,900. Ganyan. So, medyo malaki pa yung ibabagsak niya. Dati si Medyo Pinoy ang presidente, araw-araw tinitingnan niya yung stock market eh. Pero ngayon si BBM, hindi. Araw-araw ibang tinitingnan nito. Ibang stock yung tinitingnan. Ibang stock. Kaya wala eh. Ibang stock. He doesn't care Kaya yung mga about us. kumpanya, hindi sila makaraise ng pera sa stock market. Kasi bagsak yung mga presyo ng ano Yes. nila eh. Saka Stocks nila walang eh. negosyo na tataas ang shares pag ganito. Alam mo yung Ayala, SM, lahat sila nangalahati na yung share Oh price my nila. gosh. That's More so than bad. half yung iba. SM Prime, yung ganun. Sayang eh. So, kaya pa ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kaya nyo pa ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaya nyo pa ba? Si BBM, 2 taon pang ganito, walang recovery plan? Ako na lang ay magtatanong sa mga malalaking negosyante. Tama pa ba po ang nangyayari sa ating bansa? Sana ho, gumawa na rin ho kayo ng para at magsalita na rin kayo at magpakatotoo tayo. Kasi kayo po ang higit na talaga naman maapektuhan. Kasi sabi ko nga, as a businessman, you are the head of a certain corporation. Libo-libo ang inyong empleyado na maapektuhan. Pag nawala yan sa inyo, sa totoo lang, kaya nyo bang mawala ang matagal nyo ng pinaghirapang negosyo dahil lang sa ganitong liderato? Hindi ba naglabas na rin ng parang manifesto yung PCCI? Yeah, naglabas na. Tsaka, I think, Makati Business Club. Good. Oh. So, sana i-reinforce pa nila yung mga statements nila. Kasi lalo ngayon na ganito na yung presyo ng gasolina, Yeah. tsaka crudo. At Kailangan na ang talaga magsalita. US State Department ay merong comment na garapalan na ang corruption dyan sa Bureau of Customs. Sa Yes. totoo lang, sino ba talaga Ang behind it. ang protector ng Bureau of Customs? Yes. Hanggang sa susunod, dito po, walang iwasan, katotohanan lamang. Yes. Maraming salamat, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat Thank you so po. much. Maraming Thank salamat, you. Cathy at Yeah. saka Attorney Guan. Yeah. Thank you. Sa totoo lang, malinaw na ang mga isyong kinakaharap ng bansa mula sa trabaho, presyo ng langis hanggang sa kalagayan ng ating ekonomiya ay hindi lamang usapin ng mga numero, kundi usapin ng buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng mga krisis at pagbabago sa mundo, mahalagang manatiling mulat ang mamamayan, mapanuri sa mga desisyon ng pamahalaan at bukas sa mga katotohanang kailangan pag-usapan. Sa totoo lang, dahil sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagmumula sa isang mamamayang may alam, may boses at may paninindigan.